Surrender our life to the Holy Spirit. Resisting the devil is not enough. We need to surrender our life to God. Submit yourselves to God. Resist the devil and the devil will flee from you. Maraming nagkakamali po dito na nakikipaglaban sa tukso, nakikipaglaban sa kasalanan. Kumalaunan nalalaglag sa pagkakasala. Kailangan po yung inner part natin ay maging malakas. Lalakas lang po yan. May empower lang yan kapag tayo ay nag-surrender sa Holy Spirit. Saka lang natin malalabanan yung gawa ng kaaway. Live the lifestyle that submitted to the power of the Holy Spirit by prayers, fasting, like an athlete. Diba bago yung big game, sila po ay nagkukondisyon ng kanilang sarili, ng kanilang katawan para pagdating sa big event, talagang magagawa nila at mapagtatagumpayan nila. Like soldier, bago lumagay po doon sa matinding digmaan, nagtitrain sila ng matindi para mapagtagumpayan yung big event ng pakikipaglaban po nila. Ganon din po sa Christian. Paano tayo makakapanagumpay doon sa event na lagi tayong natatalo, doon sa pagkakasala? Kailangan po nating itrain yung sarili natin. Huwag kayong maniwala na hindi kailangan ng simbahan, hindi kailangan ng mga kasama mong Christian para makapagpatuloy. Kung ina-isolate natin lagi yung sarili po natin, mas lalo tayong babagsak. May mga laban sa buhay po natin na mag-isa tayo. Opo, totoo po yun. At may laban din tayo sa ating buhay na kailangan po natin ng mga nagpipray sa atin. I pray na mapadagumpayan po natin yung temptation sa ating buhay pananampalataya. I want to pray for you. Sabayan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po. Patuloy kaming lumalapit sa inyo. We submit our lives to you, Holy Spirit. Paalala niyo po sa Kanya, Panginoon, na mas malakas ang tinanggap namin kesa sa puwersang nandito sa mundong ito. We are more than conquerors because of you, Jesus.